Ibinenta ko ang lupa ng aking ina upang isalba ang kumpanya ng asawa ko. Ngunit sa gitna ng maranyang fiesta ng mga Villarreal, isang marahas na pagkakanalo ang isinalubong nila sa akin. Pinaluhod ako sa harap ng lahat, ipinahiya at tinangkang patayin. Ako si Mara, ang asawang akala nila ay nawala ng bait. Ngunit sa gabing ito, ang bawat lihim na inilibing nila ay muling mabubuhay upang sunugin ang kanilang kaharian. Ito ang kasulatan ng iyong paglaya, Mara. O mas tamang sabihin, ito ang katibayan ng iyong kawalan ng halaga. Sign it. Ayokong madungisan ang pangalan ko ng isang asawang baliw at mangingikil. Ang bawat salitang binitawan ni Damian Villarreal ay tila mga bubog na direktang isinaksak sa puso ni Mara. Hindi ito sigaw, hindi ito galit. Ito ay isang malamig at kalkuladong pag-alipusta na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa gitna ng engrandeng ballroom ng kanilang mansyon sa Cebu, kung saan ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang ingay ng banda ng fiesta ay nagbibigay ng buwad na saya, ang mundo ni Mara ay dahan-dahang gumuguho. Nakaluhod si Mara sa gitna ng makinis na sahig na gawa sa Italianong marmol. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na kristal mula sa natapong baso ng alak. Kanina lamang, bago magsimula ang piging, ay palihim niyang ibinigay kay Damian ang huling dokumento ng pagbebenta sa lupa ng kanyang ina. Ang lupang kaisa-isang alaala ng kanyang pinagmulan na isinakripisyo niya upang isalba ang kumpanya ng asawa mula sa bangkarota. Ang bawat butil ng kanyang pawis at bawat patak ng kanyang luha sa pag-aayos ng handaang ito ay inialay niya sa altar ng kanilang pagsasama. Ngunit ang pulang alak na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puting damit ay tila simbolo ng kanyang sariling dangal na kasalukuyan na niyuyurakan sa harap ng lahat. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang baga. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi niya na kayang itago nang mapansin niya ang isang pamilyar na kislap mula sa dibdib ng babaeng nakatayo sa tabi ni Damian. Si Clarita. Ang matalik niyang kaibigan ay kasalukuyan ng nakasuot ng mariposa brooch, ang gintong paru-paro na tanging pamanang hiyas ng kanyang yumaong ina. Ang hiyas na sinabi ni Damian na nawala sa vault ay nagniningning na ngayon sa balat ng isang traidor. Look at her, Damian. Tignan mo ang babaeng ipinaglaban mo sa amin. Ang pang-uuyam ni Doña Salvacion. Ang kanyang biyena na tila ba isang reynang nanonood sa pagbitay ng isang alipin. Nakaluhod sa dumi kung saan siya talaga nababagay. Masyado kang naging maawain sa isang Fajardo, anak. Na yung nakuha na natin ang kailangan natin, panahon na upang itapon ang basura. Ganap na pagkawasak ang ngamayani. Nang marinig ni Mara ang tawanan ng mga panauhin. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Aling Perla na kasalukuyan ng naka-on ang kamera ng cellphone. Ang kislap ng lente ay tila mga matang nangungutya. Ipinapakita sa buong mundo ang bawat patak ng luha ni Mara na dumarapo sa malamig na marmol. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila isang dambuhalang pabigat na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Saan ako nagkulang? Ito na ba ang halaga ng aking katapatan? Ang mapaupo sa putikan habang ang aking sariling mga pangarap ay suot na ng iba? Bakit tila ang langit mismo ay tumalikod na sa aking mga panalangin sa oras na wala na akong matakbuhan? Dahan-dahang inangat ni Mara ang kanyang ulo. Hindi niya pinunasan ang luha sa kanyang mga mata, ngunit sa likod ng malabong paningin, nakita niya ang dahan-dahang pagpihit ng pintuan sa dulo ng hall. Isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na terno ang pumasok, si Attorney Leandro Abella. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang sulyap na puno ng lihim at panganib. Naramdaman ni Mara ang biglang panlalamig ng kanyang palad nang mapansin ang isang maliit na pulang ilaw mula sa recorder na nakatago sa loob ng kanyang clutch bag
na nasa ilalim ng lamesa. Ang laban ay hindi pa natatapos. Kung ang fiesta na ito ang magiging libingan ng kanyang dangal, sisiguraduhin niyang ang bawat butil ng abo ay muling liliyab upang sunugin ang bawat kasinungalingan ng mga Villarreal. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Damian palayo sa kanya, habang si Clarita ay nakanghiting nakakapit sa braso nito. Sa labas ng mansyon, ang unang tunog ng kulog ay narinig. Tila ba hudyat ng isang paparating na bagyo na wawasak sa huling huwad na kanlungan na kanyang pinaniniwalaan. Sana ay hindi na siya magising. Mas madaling asikasuhin ang mga papeles kung tuluyan na siyang naging abo sa ilalim ng lupang ito. Ang malamig na tinig ni Damian ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa gitna ng namamanhid na isipan ni Mara. Nakahiga ang dalaga sa isang makipot na kama sa loob ng intensive care unit. Ang bawat hininga niya ay sinasabayan ng mahinang ugong ng mga makinang nagbabantay sa kanyang buhay. Ang amoy ng antiseptic at tuyong hangin ng ospital ay sumasakal sa kanyang pandinig. Bagaman hindi niya maidilat ang kanyang mga mata, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay malinaw na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang internal crumbling ang dahan-dahang nagaganap sa kanyang kalooban habang pilit niyang inaalala ang mga huling segundo bago ang dilim. Ang hagupit ng ulan sa windshield, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, at ang nakapanghihinang pagpigaan niya sa preno na kailanman ay hindi kumagat. Alam na niya ngayon ang totoo. Hindi aksidente ang nangyari. Ang pamilyang binuwis niya ng lahat ay sadyang naglagay ng mitsa upang siya ay tuluyan ng mawala. Huwag kang masyadong mainip, Damian. Ang malambing, ngunit nakakalason na boses ni Clarita ang sumunod na narinig ni Mara. Sabi ng doktor, malabo na ang tsansa niyang makarecover. Kahit magising man siya, ang utak niya ay tila isang basong basag na hindi na muling mabubuo. She will be a vegetable, a living ghost of the woman we used to hate. Naramdaman ni Mara ang dahan-dahang pag-akyat ng init mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga pisingi. Ang bawat haplos ng kamay ni Clarita sa braso ni Damian na tila ba nararamdaman ni Mara sa gitna ng katahimikan ay isang latigo na humahagupit sa kanyang dangal. Ganap na pagpapasya ang namayani sa kanyang isipan. Kung ang mundo ay nagnanais na makita siyang wasak, ibibigay niya ang hinihingi nito. Ngunit sa paraang hinding-hindi nila inaasahan. Nang sumapit ang gabi at lumisan ang mga lobong nag-aabang sa kanyang huling hininga, dahan-dahang idinilat ni Mara ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak na canvas kung saan sisimulan niyang iguhit ang kanyang paghihigante. Nanunuyo ang kanyang labi at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit. Ngunit ang apoy ng katarungan ay sapat na upang bigyan siya ng pambihirang lakas. Gising ka na pala, Mrs. Villarreal? Ang gulat na sabi ng nurse na kapapasok lamang upang palitan ng kanyang suwero. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko ang asawa mo. Mabilis na hinawakan ni Mara ang kamay ng nurse. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, walang kislap, tila ba isang malalim na balon ng kawalan. Sino ka? Nasaan ako? Ang pabulong na tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng wad na takot at tunay na pait. Naramdaman ni Mara ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline sa kanyang dugo. Ang maskara ay nailatag na. Upang pasukin ang kuta ng mga Villarreal ng walang kalaban-laban, kailangan niyang maging isang aninong walang alaala. Kailangan niyang maging ang asawang baliwa na madaling paikutin sa mga daliri ni na Salvacion at Clarita. Isang slow burn na determinasyon ang sumibol sa kanyang puso habang tinititigan ang sariling refleksyon sa bintana. Ang mariposa na pilit nilang dinurog ay dahan-dahan nang lumalabas mula sa kanyang cocoon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga pakpak ay hindi nagawa sa seda. Ito ay gawa sa bakal at katarungan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang marinig ni Mara ang dahan-dahang pagpihit ng pintuan ng kanyang suite. Isang lalaki nakasuot ng maayos na terno, bitbit ang isang itim na folder ang pumasok sa loob.
Hindi ito si Damian. Masyadong mabilis ang iyong pag-arte, Mara. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan mo ng higit pa sa pagkukunyari upang makuha ang katarungang ipinagkait nila sa iyo. Ang malamig na sabi ng lalaki. Tumingala si Mara at nakita ang mga matang nagniningning sa talino at put ni Attorney Leandro Abela. Ang pambihirang revelasyon na ito ang muling nagpayanig sa mundo ni Mara. Bakit narito ang abogado na dapat ay katuwang ni Damian? At sapat ba ang tatag ng kanyang maskara sa harap ng lalaking tila nakakabasa sa bawat hibla ng kanyang kasinungalingan? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang tunay na unos ay kasalukuyan ng kumakatok sa pintuan ng katarungan. Welcome home, Mara. Hindi ko akalain na babalik ka rito, na tila isang lantang gulay na walang silbi. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan hanggat kailangan ka pa namin sa mga dokumentong ito. Ang boses ni Doña Salvacion ay kasing lamig ng marmol sa foyer ng mansyong Villarreal habang pinapanood niyang inaalayan ng mga nurse si Mara pababa ng sasakyan. Nakatayo ang matanda ng tuwid, hawak ang kanyang gintong rosaryo, tila ba isang banal na reyna na kasulukuyang tumatanggap ng isang maruming ligaw na aso. Sa kanyang tabi, naroon sina Damian at Clarita, magkahawak kamay ng walang panghingimi. Tila ba ang asawang nasa harap nila ay isa na lamang palamuti na wala nang nararamdaman. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila pagpigas sa kanyang puso. Isang contextual irony ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya sa loob ng bahay na itinayo niya mula sa sarili niyang pawis at yaman. Ngunit kasalukuyan namang tinitignan bilang isang mansa na kailanman ay hindi na malilinis. Ang bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon ay naging amoy ng lason sa kanyang pandinig. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa isang lumang manyika. Ang manyikang sadyang dinala niya mula sa ospital upang magsilbing kuta ng kanyang pagkukunyari. Damian, honey, are you sure we should keep her here? She looks so scary. Ang maarteng bulong ni Clarita, sapat na upang marinig ni Mara. Humilig ang taksil na kaibigan sa balikat ni Damian. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mapang-api na katuwaan. Paano kung bigla na lang siyang magwala habang natutulog tayo? She won't do anything, Clarita. Look at her eyes. Walang laman. Wala na ang dating Mara na matapang, ang malamig na sagot ni Damian. Lumapit ang lalaki kay Mara at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Ganap na pagkawasak ang dumaan sa kalooban ni Mara nang maramdaman niya ang haplos ng kamay na minsang nangako ng katapatan. Ngunit na yon ay siya palang pumuputol sa kanyang bawat hininga. Safe ka na rito, Mara. Dito ka lang sa loob, ha? Maglaro ka lang ng manyika mo habang inaayos namin ang buhay natin. Dahan-dahang pinihit ni Mara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko at walang kislap. Gusto ko ng gatas, ang pabulong na sabi ni Mara. Ang boses niya ay pilit na ginagawang paos at tila bata, isang performance na binuo niya mula sa kailaliman ng kanyang pighati. Sa loob ng sumunod na mga araw, ang mansyon ay naging isang dambuhalang teatro. Si Mara ay naging anino sa loob ng sarili niyang tahanan. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang dating silid, pinapanood sina Clarita na maingat na inililipat ang kanyang mga kagamitan patungo sa imbakan. Nakikita niya kung paano maghalikan ang dalawa sa pasilyo, kung paano pagtawanan ni Salvacion ang kanyang pagkabaliw habang kumakain sila ng marangyang hapunan. Ang internal crumbling ay tuluyan ng lumulunod sa kanya, ngunit ang bawat sakit ay ginawa niyang metsa upang mas lalo pang patalimin ang kanyang pakiramdam. Katarungan ang dahan-dahang nabuo ng isang gabi ay pumasok sina Damian at Clarita sa kanyang silid upang tignan kung tulog na siya. Nakaupo si Mara sa sulok, yakap ang kanyang manyika, pilit na ipinipikit ang mga mata habang ang kanyang pandinig ay matalas na nakatuon sa bawat salitang bibitawan nila. Sa loob ng manyika,
Nagniningning ang isang maliit na pulang ilaw, isang recorder na sadyang ikinabit ni Attorney Leandro sa tulong ng isang tapat na katulong. Sana ay mapabilis na ang pagpirma ng mga shareholders sa transfer. Ang sabi ni Damian habang sinusuri ang mga papeles sa lamesa ni Mara. Kapag idineklara na siyang mentally unfit ng court, wala na silang magagawa. Sa atin na ang Hacienda Fajardo. Sayang talagang sasakyan, Damian. Pero kailangan gawin yon. Ang tumatawang hirit ni Clarita habang hinahaplos ang buhok ng lalaki. If we didn't cut those brakes, baka hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin tayo sa harap ng asawa mong banal. It was the perfect accident. Naramdaman ni Mara ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang mapanganib na realidad. Ang katotohanan ay naitatala na sa bawat pag-ikot ng digital timer sa loob ng manyika. Isang matalas na miyamai ang dumanas sa kanyang kalooban. Ang taong pumatay sa kanyang kaligayahan ay kasalukuyang nagtatawanan sa harap ng biktima na inakala nilang tuluyan ng bulag. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Damian patungo sa kinaroroonan ni Mara. Napansin ng lalaki na tila ba masyadong mahigpit ang pagkakayakap ni Mara sa kanyang manika. Dahan-dahan siyang yumuko, sapat na upang maamoy ni Mara ang bango ng sandalwood at alak sa hininga nito. Bakit parang nanginginig ang mga kamay mo, Mara? Ang pabulong na tanong ni Damian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. Gising ka ba? Naririnig mo ba ako? Nanigas ang buong pagkatao ni Mara. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Handa na ba siyang ilantad ang kanyang maskara? O hahayaan na lang niya na ang huling mitsa ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng mamatay sa ilalim ng mapanghusgang titig ng kanyang asawa? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. Huwag kang masyadong komportable sa likod ng iyong maskara, Mara. Ang bawat segundong pananatili mo sa loob ng mansyong ito ay tila pagyakap sa isang nagbabagang uling. Hindi mo alam kung kailan ka tuluyang mapapaso ng iyong sariling kasinungalingan. Ang boses ni Attorney Leandro Abella ay kasing talim ng asirong dumaan sa apoy habang nakatayo siya sa loob ng library ng mga Villarreal. Nakaupo si Mara sa sahig, sa gitna ng makapal na carpet, habang abala sa pagpunit ng mga pahina ng isang lumang magazine. Isang imahe ng isang babaeng tuluyan ng nawala sa tamang wisyo. Ngunit sa bawat piraso ng papel na nalalaglag sa kanyang paanan, naramdaman ni Mara ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila paghigop ng tuyong alikabok na sumasakal sa kanyang baga. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito ang lalaking kaisa-isang nakakaalam ng kanyang lihim. Ang lalaking ang bawat sulyap ay tila ba naghuhubad sa bawat tabil na pilit niyang isinusuot. Camera luylay. Makikita ang nakapanlulumong kaibahan ng anyo ng dalawa. Sa isang dako ay ang matikas at nagnininging na si Leandro. Suot ang kanyang kulay abong terno na simbolo ng kanyang kapangyarihan bilang abogado. Sa kabilang dako ay si Mara. Suot ang isang gusot-gusot na bestida. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga pira-pirasong papel. Ang miyamay ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok, habang ang buong mundo ay tinitignan siya bilang isang basurang wala ng silbi. Ang tanging taong tinitingala ng mga Villarreal ay siya palang nagtatanim ng mitsa para sa kanilang tuluyang pagbagsak. Attorney, bakit ka nakikipag-usap sa baliw na yan? Let's go back to the documents. Kailangan nating matapos ang transfer of rights bago ang selebrasyon ni Mama. Ang maarting sabi ni Clarita na noon ay kapapasok lamang, bit-bit ang isang baso ng alak. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay muling sumakal sa payak na amoy ng silid, isang paalala ng pagtataksil na patuloy na nagnanaknak sa puso ni Mara. Tumingin si Leandro kay Clarita, isang sulyap na walang kahit anong emosyon, bago muling ibinaling ang tingin kay Mara. Pinagmamasdan ko lang ang pinsala ng aksidente, Clarita. It's a pity. Isang matalinong babae
Ngayon ay hindi na makilala pati ang sarili niyang pangalan. But don't worry, the documents are ready. I just need one more verification from the bank. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang mga daliri nang mapansin niya ang pag-igting ng panga ni Leandro. Kaba ang namayani nang lumapit ang abogado at dahan-dahang yumuko sa kanyang tapat, tila ba tinitignan ang ginagawa niyang pagpunit ng papel. Sa ilalim ng lamesa, kung saan hindi nakikita ni Clarita, naramdaman ni Mara ang isang maliit na bagay na isiniksik ni Leandro sa loob ng kanyang palad. Isang maliit na digital key, malamig at matigas, na tila ba isang banal na kalinga sa gitna ng kanyang pagkakaiisa. Play with your papers, Mara. Dun ka nalang magaling ngayon. Ang malamig na sabi ni Leandro bago tumayo at sumabay kay Clarita palabas ng library. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila ritmo ng isang hatol na dahan-dahang lumalayo. Ngunit nagiiwan ng isang nakakaangilong takot sa puso ni Mara. Nang muling mapag-isa, dahan-dahang idinikit ni Mara ang digital key sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso, isang ritmo na kasing bilis ng mga alon sa Cebu. Ang mist of distrust ay tuluyan ng bumalot sa kanyang pagkatao. Sino nga ba talaga si Leandro Abela? Sa loob ng ilang araw nilang lihim na pakikipag-ugnayan sa ospital, nalaman ni Mara ang katotohanang sadyang itinago ni Doña Salvacion sa loob ng maraming taon. Si Leandro ay hindi lamang isang abogado, siya ang anak sa labas ng Imaong Don Villarreal, sa isang dating katulong ng asyenda, ang aninong sadyang itinapon upang hindi madungisan ang kintab ng kanilang ginto. Gusto mo rin ba silang mawasak, Leandro? O ginagamit mo lang ako upang makuha ang bahagi mo sa yaman? Ang pabulong na tanong ni Mara sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang munting hininga na nilalamon ng katahimikan ng malawak na library. Ganap na pighati ang dumaan. Nang maalala ni Mara ang kanyang ina. Ang lupang isinakripisyo niya para kay Damian ay ang lupang pinang-arap ng kanyang ina na maging kanlungan ng kanilang pamilya. Ngayon, ang bawat butil ng lupang iyon ay kasalukuyan ng ginagawang pambayad sa kasakiman ng ibang tao. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng kanyang luha na lihim na dumarapo sa digital key ay tila mga butil ng asidong tumutunaw sa kanyang huling pasensya. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahang lumabas si Mara mula sa kanyang silid. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa makinis na marmol ay tila ba tunog ng isang magnanahaw sa sarili niyang tahanan. Tinungo niya ang silid ng mga server sa basement, ang lugar na binigyan siya ni Leandro ng access. Sa bawat segundo ng kanyang paglalakad sa madilim na pasilyo, nararamdaman ni Mara ang matitinding sulyap ng mga painting sa dingding. Tila ba ang mga mata ng mga yumaong Villarreal ay kasalukuyan siyang hinuhusgahan sa kanyang kapangahasan. Gamit ang digital key, dahan-dahang bumukas ang pinto ng server room. Walang ingay, tanging ang mahinang ugong ng mga makina at ang nagdiningning na mga pulang ilaw ang sumalubong sa kanya. Mabilis na kumilos si Mara. Ikinabit niya ang recorder mula sa kanyang manika patungo sa main system. Ang bawat porsyento ng loading sa screen ng kanyang cellphone ay tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang kaligtasan. Bilisan mo, please. Ang pabulong na panalangin ni Mara, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pintuan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ng gabi. Biglang tumigil ang ugong ng makina at ang lahat ng ilaw sa server room ay biglang naging asul. Isang hudyat na may ibang gumagamit ng system mula sa itaas. Naramdaman ni Mara ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan nang marinig ang tunog ng papalapit na mga yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Hindi ito ang hakbang ni Leandro. Ito ay ang mabigat at awtoridad na hakbang ni Doña Salvacion. Alam kong narito ka, munting paru-paro. Huwag mong isiping ang kadiliman ang magtatago sa iyong mga kasalanan. Ang malamig na tinig ni Salvacion mula sa kabilang panig ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na seradura ay tila ba huling hatol sa buhay ni Mara. Sino ang nagkanulo sa kanya? Si Leandro ba, na nagnanais na ubusin ang lahat ng saksi? O si Clarita,
na matagal na palang nagmamanman sa bawat kilos ng kanyang baliwa na kaibigan. Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagdidilim at ang katarungan ay tila isang mitsa na dahan-dahang nasusunog patungo sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Sayang naman itong inihanda ko para sa iyo, Mara. Masarap ito, parang ang pagkakaibigan natin noon. Mabango sa labas, pero unti-unti nang nagnanaknak sa loob. Tikman mo? Sige na. Huwag kang mahiya sa akin, dahil ako na ang reyna ng kusinang ito. Ang boses ni Clarita ay tila malapot na asukal na may halong lason habang inilalapit niya ang isang kutsara ng kaning may sadyang hinalong dumi sa mga labi ni Mara. Nakaupo si Mara sa sahig ng kusina, suot ang kanyang gusot-gusot na damit, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling blanko at nakapako sa kawalan. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila paghigop ng isang nakakasakal na usok. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang mga daliri na mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang saya, pilit na pinipigilan ng sarili. Naisampal sa mukha ng kaibigan ang bawat pait na kasalukuyan niyang nilulunok. Camera luylay, makikita ang nakapanlulumong kaibahan ng dalawang babaeng dati ay itinuturing na magkapatid. Si Clarita ay nagniningning sa kanyang mamahaling bestida. Ang mariposa brooch ni Mara ay tila isang mata ng ahas na nangungutya sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako, si Mara ay mukhang isang basahang itinapon. Isang anino ng babaeng binuwis ang lahat para sa pamilyang kasalukuyan nang tumatapak sa kanyang huling hininga ng dangal. Ang bango ng nilulutong adobo sa paligid ay naging amoy ng pagkabulok sa pandinig ni Mara. Isang miya-mainang tadhana na sa loob ng bahay na itinayo ng kanyang yaman, siya ang kasalukuyang pinapakain ng basura. Ayaw mo? O baka naman naghihintay ka pa rin na iligtas ka ni Damian? Ang muling pang-uuyam ni Clarita na sinundan ng isang mapait na tawa. Hinaplus ng taksil na kaibigan ang pisingi ni Mara. Ang bawat kuko nito ay tila ba gustong bumuon sa balat ng dalaga upang hanapin ang katotohanang nakatago sa likod ng maskara. Wala nang asawa mo, Mara. Kasalukuyan na siyang nagpapakasasa sa mga dokumentong kinuha namin sa'yo. You are just a broken doll now. A merchandise that has reached its expiration date. Naramdaman ni Mara ang biglang pag-ikot ng paligid nang pilitin ni Clarita na isubo sa kanya ang maduming pagkain. Ang pait na lumapat sa kanyang dila ay hindi lamang lasa ng panis na pagkain, kundi lasa ng 10 taon ng maling tiwala. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, naramdaman ni Mara ang pagpunit sa kanyang pagkakakilanlan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin tanda niya ang bawat segundo ng kanilang kataksilan. Ngunit ang imahe ng kanyang ina at ang lupang ninakaw sa kanila ang nagsilbing angkla upang manatiling matatag sa gitna ng unos. Kalinga ang sana'y inaasahan ni Mara. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang marahas na pagbuhos ni Clarita ng isang basong tubig sa kanyang ulo. Ayan, para mahimasmasan ka. Masyado ka nang mabaho, Mara. Bagay ka sa labas, kasama ng mga aso. Nang makaalis si Clarita upang samahan si Doña Salvacion sa kanilang hapunan, naiwang nanginghinig si Mara sa gitna ng malamig na sahig ng kusina. Dahan-dahan niyang pinahid ang tubig sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagkaroon ng kislap. Isang kislap na mas matalas pa sa anumang katarungan. Kinuha niya ang isang lukot na resibo ng grocery na sadyang naiwan ni Clarita sa ibabaw ng counter. Nanginginig ang mga daliri ni Mara habang binabasa ang mga sulat sa likod ng resibo. Isang listahan ng mga gamot na sadyang pinalitan ni Clarita upang magmukha siyang mentally unstable sa harap ng mga doktor. Isang munting tagumpay ang sumilay sa kanyang puso. Ang bawat pagkakamali ng kanyang mga kaaway ay kasalukuyan ng nagiging pahina ng kanyang huling hatol. Akala niyo ba ay ganun niyo lang ako kadaling malalamon? Ang pabulong na panata ni Mara sa gitna ng kadiliman. Ang mariposa na inakala ninyong abo na ay kasalukuyan ng naghahanda para sa huling lipad na susunog sa inyong mga pakpak. Ang cliffhanger
ay dahan-dahang nabubuo sa bawat yabag ng sapatos ni Damian na paparating mula sa pasilyo. Narinig ni Mara ang malakas na pagtatalo ni na Damian at Leandro sa kabilang silid. Leandro, siguraduhin mong malinis ang bawat pirma sa transfer. Ayokong magkaroon ng butas kapag iniharap na natin ang kasulatan sa mga shareholders. Ang pasigaw na utos ni Damian. Don't worry, Damian. I'm doing my part. Ang sagot ni Leandro. Ang boses niya ay punong-puno ng isang uri ng pambihirang talim. Pero tandaan mo, ang bawat kontratang pinipirmahan mo ay may katapat na dugo. At sa gabing ito, tila mas malapot ang dugo kaysa sa tinta. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mara. Sino ang tunay na target ni Leandro? At sapat ba ang kanyang maskara ng pagkalimot kung ang bawat tao sa paligid niya ay kasalukuyan ng naglalatag ng mitsa para sa isang dambuhalang pagsabog? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. At ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Ang bawat pirasa ng papel na hawak mo ay hindi lamang isang listahan ng mga gastusin, Soledad. Ito ang mga duguang bakas ng iyong kahapon na unti nilang ginagawang abo sa harap ng iyong mga mata. Ang boses na iyon ni Leandro ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Mara habang nakaupo siya sa sahig ng kanyang madilim na silid. Hawak niya ang mga lukot na resibo ng grocery at mga bayarin sa kuryente na nakuha niya mula sa basurahan ni Clarita. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisip sa pagitan ng mga rehas ng bintana, dahan-dahan niyang inilatag ang mga papel sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng katarungang pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang mapansin niya ang mga petsa sa likod ng mga resibo. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Ang bawat halagang nakasulat doon ay tumutugma sa mga araw na sinasabi ni Damian na wala silang pambayad sa bangko. Doon niya napatunayan ang katotohanang mas masakit pa sa anumang aksidente. Ang pera mula sa lupang isinakripisyo niya ay hindi napunta sa kumpanya, kundi diretso sa isang lihim na account na nakapangalan kina Damian at Clarita. Ang miya-mainang lahat ay tila isang nakakasakal na usok. Habang siya ay nagtitiis sa gutom upang makatipid, ang asawa niya at ang matalik niyang kaibigan ay kasalukuyan ng nagpaplano ng kanilang marangyang bukas gamit ang kanyang sariling yaman. Dahan-dahan kinuha ni Mara ang isang maliit na lapis at nagsimulang gumawa ng mga maliliit na marka sa gilid ng mga resibo. Isang lihim na code na siya lamang ang nakakaalam. Ang bawat tuldok at guhit ay nagsisilbing mapa ng kanilang kasalanan. Ang lupang binasbasa ng luha ni nanay, gagawin niyo lang mitsa ng inyong kasakiman. Ang pabulong na panata ni Mara sa dilim. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Clarita, suot ang kanyang kulay gintong terno. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paghihinala. Tensyon ang namayani. Nang mabilis na itago ni Mara ang mga resibo sa ilalim ng kanyang lumang manika at muling ibinalik ang kanyang blankong titig. What are you doing here in the dark, Mara? Are you talking to your imaginary friends again? Ang panguuyam ni Clarita habang dahan-dahang lumalapit. Inilapit ng babae ang kanyang muka sa muka ni Mara, sapat na upang maamoy ni Mara ang nakakahilong bango ng pabangong, siya rin naman ang bumili noon. Sa halip na sumagot ng matalas, dahan-dahang humimig si Mara. Isang oyayi na kinakanta ng kanyang ina noong sila ay nasa Cebu pa. Ang kanyang boses ay tila isang munting hininga sa gitna ng unos. Malambing, ngunit puno ng isang uri ng pighating, hindi kayang abutin ng katuwiran. Ili-ili tulog bata, wala diri ang iyong nanay. Ang mahinang kanta ni Mara. Ang bawat nota ay tila isang haplos sa kanyang sariling sugatang kaluluwa. Napatigil si Clarita. Nakita ni Mara ang mabilis na pagbabago sa mukha nito, mula sa pang-uuyam patungo sa isang pambihirang uri ng takot. Stop it, Mara! Stop singing that creepy song! Nakakairita ka na, alam mo ba yon?
You're just a broken piece of trash! Sigaw ni Clarita bago marahas na itinulak ang balikat ni Mara at lumabas ng silid. Nang muling mapag-isa, naramdaman ni Mara ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumapot. Alam niyang ang kaisa-isang bagay na kinatatakutan ng mga Villarreal ay ang multo ng kanilang mga kasalanan. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, mas lalong tumatalas ang kanyang pakiramdam. Halingang sana ay inaasahan ni Mara nang pumasok si Damian pagkalipas ng ilang minuto. Ngunit ang lalaki ay hindi lumapit upang yakapin siya. Nanatili ito sa may pintuan, hinihingal at nagangalit ang panga. Attorney Leandro is asking for more proofs, Clarita. Sabi niya ay hindi sapat ang mga pirmang nakuha natin habang baliwa ang asawa ko. Ang narinig ni Mara na pasigaw na bulyaw ni Damian sa pasilyo. Naramdaman ni Mara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Leandro, ang abogado na akala niya ay kakampi, ay tila kasalukuyan nang naglalaro sa dalawang panig. Isang sacrifice dilemma ang bumuo sa kanyang isipan. Ibibigay ba niya ang huling ebidensyang hawak niya sa lalaking maaring magkanulo sa kanya sa huli? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Leandro na kasalukuyan ang papasok sa mansyon, bit-bit ang isang itim na portfolio. Napansin ni Mara mula sa siwang ng pinto na sadyang kinuha ni Leandro ang manyika ni Mara, ang manyikang naglalaman ng recorder. I'll take care of this, Damien. I'll make sure Mara stays silent. Forever. Ang malamig na sabi ni Leandro habang tinititigan ang manyika nang may isang mapanganib na ngiti. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mara. Ang huling baraha niya ay kasalukuyan ng nasa kamay ng lalaking. Ang katapatan ay kasing labo ng usok sa Cebu. Sino ang unang malalaglag sa bitag? Ang asawang nagpapanggap? O ang abogadong nagnanais ding ubusin ang yaman ng mga Villarreal? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa isang manipis na hebla ng tadhana. Ang katarungan ay isang marangyang hiyas na hindi kayang bilhin ng luha, lalo na kung ang timbangan ay hawak ng isang taong ang katapatan ay may katapat na halaga. Ang malanig na tinig ni Attorney Leandro Abella ay tila isang marahas na hampas ng bakal sa gitna ng library ng mga Villarreal. Nakatayo siya sa tapat ni Damian. Hawak ang manyikang sadyang kinuha niya mula sa silid ni Mara. Sa sahig, hindi kalayuan sa kanila. Nakaupo si Mara habang abala sa pag-aayos ng mga pira-pirasong makukulay na papel. Isang imahe ng isang babaeng tuluyan nang nalunod sa sarili niyang mundo. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang baga. Don't worry, Damian. This doll is the key to everything. Ang sabi ni Leandro, ang boses niya ay punong-puno ng isang uri ng pambihirang talim. May nakatagong rekordo dito. Narinig ko na ang bawat bulong ni Mara bago ang aksidente. Inamin niya rito kung nasaan ang mga orihinal na titulo ng lupa ng kanyang ina. Maramdaman ni Mara ang biglang panginginig ng kanyang mga daliri, dahilan upang malaglag ang mga papel na kanyang hawak. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito ang lalaking inakala niyang magiging sandigan sa katarungan. Kasalukuyan namang ibinebenta ang kanyang huling baraha sa lalaking nagnanais na siya ay mamatay. Ang miya-mainang lahat ay tila isang nakakasakal na usok. Habang siya ay napapanggap na walang malay, ang kaisa-isang taong nakakaalam ng katotohanan, ay siya palang magsisilbing mitsa ng kanyang tuluyang pagkakabaon sa limot. Talaga? So, nahanap mo na ang ebidensya? Ang nakangising tanong ni Damian habang dahan-dahang lumalapit kay Leandro. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako bibiguin, brother. Kapag nakuha natin ang mga titulong yon, wala nang silbi ang babaeng yan. Maari na natin siyang itapon sa asilo. Exactly. Ang malamig na tugon ni Leandro. Tumingin siya kay Mara na kasalukuyang nakatitig sa kawalan, kaba ang namayani, nang lumapit ang abogado
at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Mara, tila ba isang mapagmahal na tagapagtanggol. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng semento. Pero may isang problema, Damian. Ang recording na ito, hindi lang tungkol sa lupa ang laman. Narinig ko rin ang usapan niyo ni Clarita tungkol sa pagputol ng preno ng sasakyan. Naniga si Damian. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang nakakapangilabot na takot. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Damian, ang katapatan ko ay hindi libre. Ang pang-uuyam ni Leandro habang dahan-dahang inilalagay ang manika sa loob ng kanyang portfolio. Gusto ko ng 70% ng shares ng kumpanya. I want my name to be legally recognized as a Villarreal. Kapag nakuha ko ang gusto ko, mabubura ang recording na ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong bago sumikat ang araw, ang bawat pulis sa Cebu ay nasa labas na ng mansyong ito. Naramdaman ni Mara ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumapot. Paano ang isang pusong nagmanais lamang ng katarungan ay kasalukuyan ng ginagawang pambayad utang sa ambisyon ng isang taksil. Sa bawat segundo ng pananahimik ni Damian, naramdaman ni Mara ang selyo ng kamatayan sa kanyang puso. Ang taong akala niya ay kakampi ay mas masahol pa pala sa kanyang mga kaaway. You're blackmailing me? Ang pasigaw na bulyaw ni Damian, ang kanyang panga ay nagnangalit sa galit. I prefer the term negotiating, ang mahinahong sagot ni Leandro bago tumalikod at maglakad patungo sa pinto. Isang oras, Damian. Isang oras lang ang ibibigay ko sa iyo upang magdesisyon. Nang makaalis si Leandro, naiwang nanginginig si Damian sa gitna ng library. Tumingin ng lalaki kay Mara na kasalukuyan pang naglalaro ng papel. Ganap na pighati ang dumaan sa kalooban ni Mara nang marinig niya ang tunog ng dahan-dahang pagpitas ni Damian ng isang pirasong pusposro mula sa kahon. Naramdaman ni Mara ang init ng sikat ng araw sa labas, na biglang natakpan ng isang dambuhalang anino. Lumapit si Damian sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila ritmo ng isang hatol. Dahan-dahan itong lumuhod sa tapat ni Mara, sapat na upang maamoy ng dalaga ang sandalwood at ang pait ng alak sa hininga nito. Alam mo, Mara, kung totoo nang wala ka ng maalala, hindi ka na dapat pang mabuhay sa takot. Ang pabulong na sabi ni Damian habang dahan-dahang sinisindihan ang posposro. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng paglapit ng maliit na apoy sa mukha ni Mara. Nakatitig si Damian sa kanyang mga mata, hinahanap ang kahit katiting na panginginig ng kanyang mga balintataw. Tignan natin kung hanggang saan ang galing mo sa pag-arte. Ang malamig na huling sabi ni Damian bago dahan-dahang idampi ang mainit na mitsa sa balat ng daliri ni Mara. Sino ang unang bibigay? Ang asawang pilit na pinapatay ang sariling katuwiran upang mabuhay lamang, o ang halimaw na handang sunugin ang huling bakas ng kanyang nakaraan? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan nang nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa iyong noo ay tila isang pag-amin, Mara. Tignan natin kung hanggang saan kayang tiisin ng iyong katawan ang hapdi bago tuluyang bumigay ang iyong dila at isigaw ang katotohanang matagal mo nang ikinukubli. Ang malamig na tinig ni Damian Villarreal ay tila isang marahas na kislap ng kidlat sa gitna ng madilim na library. Nakaluhod pa rin si Mara sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga pira-pirasong papel na kanyang nilalaro. Pilit na pinananatili ang imahe ng isang babaeng wala nang malay sa realidad. Ngunit sa bawat milimetro ng paglapit ng nagniningming na apoy ng posporo sa kanyang hintuturo, laramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila padhigop ng lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang katuwiran. Camera luylay. Makikita ang nakapanlulumong kaibahan ng anyo ng dalawa sa gitna ng silid. Nakatayo si Damian, suot ang kanyang mamahaling terno na tila ba isang baluti ng kasakiman, habang ang apoy sa kanyang kamay ay nagsisilbing mitsa ng kanyang kawalan ng habag. Sa kabilang dako,
naroon si Mara, ang asawang binuwis ang sariling yaman upang isalba ang kumpanya ng lalaking ito. Ngayon ay kasalukuyan ng ginagawang alay sa altar ng pagdududa. Isang matalas na miyamay ang dumanas sa kanyang kalooban, habang ang mansyon ay nababalot ng bango ng mga mamahaling kandila. Ang tanging amoy na nanunuot sa kanyang pandinig ay ang amoy ng sarili niyang takot na pilit niyang nilulunod sa katahimikan. Naramdaman ni Mara ang unang kurot ng init sa kanyang balat. Ang internal crumbling ay tuluyan ng nagaganap sa kanyang kalooban, ngunit walang kahit anong ingay na lumabas sa kanyang mga labi. Kinagat niya ang kanyang dila hanggang sa malasap niya ang alat ng sariling dugo, pinipigilan ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan na gumalaw. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ina mula sa kabilang buhay, isang oyayi ng katatagan na nagsisilbing banal na kalinga sa gitna ng unos. Huwag kang bibigay, mariposa. Ang apoy ay hindi kayang sunugin ang katotohanang nakaukit sa iyong kaluluwa. Wala ka talagang nararamdaman, no? Ang pag-uuyam ni Damian. Ang kanyang boses ay pumiyo dahil sa tindi ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang idinikit ang mitsa sa balat ni Mara. Pambihirang tatag ang namayani nang manatiling blanko ang titig ni Mara, kahit na nararamdaman na niya ang hapdi ng apoy na dahan-dahang tumutupok sa dulo ng kanyang daliri. Ang pighati ay naging isang malamig na yelo na nagpatigas sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng ilang segundo na tila ba isang habambuhay, ang tanging naririnig sa library ay ang ritmo ng malakas na ulan sa labas at ang mahinang paghingal ni Damian na kasalukuyan ng pinagpapawisan sa tindi ng sarili niyang kaba. Damian, stop this madness! Ang pasigaw na bulyaw ni Leandro Abela ang magpatigil sa kamay ni Damian. Marahas na hinablot ng abogado ang braso ng lalaki, dahilan upang mamatay ang apoy ng posporo. Tumingin si Leandro kay Mara at isang pambihirang kislap ng paghanga at pighati ang dumaan sa kanyang mga mata nang makita ang pamumula ng daliri ng dalaga. Masyado ka nang nadadala ng paranoia mo, Damian. Tignan mo siya. Wala na siyang buhay. Wala ka nang makukuha sa kanya kundi ang mga dokumentong hawak ko, ang malamig na sabi ni Leandro, habang marahas na itinutulak si Damian palayo. Umalis ka na rito bago ko pa magbago ang isip ko tungkol sa ating negosasyon. Padabog na lumabas si Damian ng library. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling hatol ng kamatayan sa kanyang natitirang dangal bilang asawa. Naiwang mag-isa sina Leandro at Mara sa gitna ng silid. Isang slow burn na tensyon ang dahan-dahang nabuo nang lumuhod si Leandro sa harap ni Mara. Dahan-dahan niyang kinuha ang nasaktang kamay ng dalaga at hinaplus ito ng may pambihirang lambing. I'm sorry, Mara. I had to let him do it. Para maniwala siya. Ang pabulong na pagsusumamo ni Leandro. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagsisisi. But you are stronger than any woman I've ever met. Isang hakbang na lang, Mara. Isang hakbang na lang. At magiging abo na ang bawat pader ng mansyong ito. Naramdaman ni Mara ang init ng pala ni Leandro. Isang init na tila ba nagbibigay ng pansamantalang paghilom sa kanyang sugatang puso. Ang mist of distrust ay nananatili pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang uri ng pagkilala. Ang pagkilala sa dalawang kaluluwang, parehong itinapon ng pamilya Villarreal sa dilim. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Mara. Napansin niya ang isang monitor sa gilid ng lamesa na kasalukuyan ng nagpapakita ng security camera mula sa itaas na palapag. Nakita niya ang anyo ni Clarita na kasalukuyang nakatayo sa labas ng kanyang silid, may hawak na isang dambuhalang gunting at isang mapanuyang ngiti. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal na seradura ang narinig mula sa monitor. Ang silid ng oratoryo, ang lugar kung saan nakatago ang huling alaala ng ina ni Mara, ay kasalukuyan ang pinapasok ng isang magnanakaw. Sino ang unang makakarating sa dambana ng katotohanan? Ang asawang pilit na lumilipad patungo sa kalayaan? O ang traidor na kaibigang handa ng sunugin, pati ang huling pangarap ni Mara?
Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Dito ka na mabulok, Mara. Ang altar na ito na pinagtataguan mo ng iyong mga pangarap ang siya ring magsisilbing kabaong ng iyong ambisyon. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maririnig ng Diyos ang bawat huling hininga mo bago ka namin tuluyang ibaon sa limot. Ang malamig na tinig ni Clarita ay tila isang marahas na hampas ng bakal na yumanig sa loob ng maliit at amoy insensong oratoryo ng mansyon. Nakatayo ang traidor na kaibigan sa bukana ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng katuwaan habang iwinawagayway ang isang lukot na resibo, ang ebidensyang matagal ng pinag-ingatan ni Mara sa ilalim ng dambana. Ang bawat salita ni Clarita ay punong-puno ng mapang-api na tagumpay, isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Mara. Camera Louis Lai, makikita ang anyo ni Mara na kasalukuyang nakaluhod sa harap ng isang dambuhalang imahe ng Birhen. Ang bawat daliri niya ay nanginginig pa rin mula sa tinde ng paso ng pusporo ni Damian kanina. Ngunit binaliwala niya ang hapdi upang dahan-dahan sanang linisin ang mga tila luhang alikabok sa mukha ng estatwa, isang huling kilos ng debosyon para sa kanyang yumaong ina. Ang miya-mainang sandaling ito ay sadyang nakapanlulumo. Sa loob ng silid na dapat ay kanlungan ng kapayapaan, siya ay kasalukuyan ng ginagawang alay sa altar ng kasakiman. Ang bango ng mga tuyong bulaklak ay naging amoy ng kamatayan, at ang bawat kislap ng kandila ay tila mga matang nanonood sa kanyang tuluyang pagbagsak. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng tuyong hangin na sumasakal sa kanyang baga. Ang internal crumbling ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang bawat pader na itinayo niya upang maging matatag ay tila baginuho ng isang marahas na pagkakanulo. Paanong ang isang taong tinuring niyang kapatid ay siya palang kukuha sa huling piraso ng kanyang katarungan? Gaano ba katagal kailangang mantiis ang isang pusong itinapon na ng tadhana? Ang pabulong na tanong ni Mara sa kailaliman ng kanyang isipan, habang ang tunog ng marahas na pagsasara ng dambuhalang pintong Nara ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na sinabayan ng mahabang tunog ng pagpihit ng bakal na seradura mula sa labas. Naiwang mag-isa si Mara sa gitna ng kadiliman ng oratoryo. Walang pagkain, walang tubig, tanging ang sarili niyang pighati ang kasama. Lumipas ang mga oras na tila ba naging mga taon sa tindi ng hirap. Ang gutom ay nagsimulang kumapit sa kanyang sikmura, at ang lamig ng marmol na sahig ay dahan-dahang sumisipsip sa natitirang init ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang gumapang si Mara patungo sa paanan ng altar, kung saan nakalagay ang lumang prayer book na kanyang ina. Pambihirang kalinga ang namayani nang mahawakan ni Mara ang magaspang na pabalat ng libro. Sa pagitan ng mga pahinang puno ng panalangin, napansin niya ang isang bahagi ng pahina na tila ba mas makapal kaysa sa iba. Gamit ang kanyang mga kuko, dahan-dahan niyang binaklas ang lihim na siwang sa loob ng libro. Bumulad sa kanya ang isang nagdiningning na dokumento, ang orihinal na titulo ng Hacienda Fajardo na may pirma ng kanyang ama bago ito pumanaw. Kasama ang isang bank guarantee na nagsasabing ang lahat ng yaman ng pamilya ay nakapangalan lamang kay Mariposa Fajardo. Ang katarungan ay hindi pala nawala. Sadyang naghihintay lamang ito sa loob ng banal na aklat upang siya ay iligtas. Naramdaman ni Mara ang biglang pagdaloy ng adrenaline sa kanyang dugo. Ang pighati ay napalitan ng isang matalas na determinasyon. Hindi ako mamamatay dito, Clarita. Dahil ang mariposa na inakala mong abona ay kasalukuyan ng naghahanda para sa huling lipad na susunog sa inyong mga pakpak. Ang pabulong na panata ni Mara sa dilim. Mula sa labas ng oratoryo, narinig ni Mara ang masayang tawanan ni Damian at Clarita sa gitna ng kanilang paghahanda para sa engagement party bukas. Ang kalansing ng mga basong kristal at ang amoy ng mamahaling alak na dumarating sa ilalim ng pinto
ay tila mga latigo na muling humahagupit sa kanyang danggal. Isang sacrifice dilemma ang bumuo sa kanyang isipan. Mananatili ba siyang nakatago upang hintayin ang tamang sandali o lalaban siya ngayon kahit na ang kabayaran ay ang muling pagdanak ng kanyang dugo? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo nang marinig ni Mara ang tunog ng isang mabilis na yabag ng mga sapatos na papalapit sa pinto. Isang mahaba at nanginginig na tunog ng pagpihit ng bakal na susi ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok. Bit-bit ang liwanag ng isang cellphone. Tumingala si Mara at nakita ang muka ni Leandro Abela. Ang lalaki ay pawis na pawis. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi at matinding kaba. "Mara, we have to go." "Ngayon na." Ang pabulong na pagsusumamo ni Leandro habang iniaabot ang kanyang kamay. Nalaman ni Damian na wala sa kanya ang orihinal na titulo. Inutusan na niya ang mga tauhan niya na sunugin ang oratorio kasama ka, upang magmukhang isa na namang aksidente. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mara. Ang katarungan ay narito na sa kanyang palad, ngunit ang kamatayan ay kasalukuyan na ring humihinga sa kanyang batok. Handa na ba ang asawang nagpapanggap na lumipad palabas ng nagbabagang mansyon? O ang oratorio na ito ang magiging huling saksi sa kanyang tuluyang paglalaho? Ang pinakamasakit na bitag ay hindi ang rehas na gawa sa bakal, kundi ang bitag na binuo mula sa iyong sariling pagmamahal. Isang patibong na alam ng iyong mga kaaway na hinding-hindi mo kayang iwasan, dahil ang nakataya ay ang dangal ng iyong yumaong ina. Ang bawat hininga ni Mara sa loob ng mausok na oratorio ay tila mga pira-pirasong bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang init ng palad ni Leandro na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Pilit siyang hinihila palabas ng silid bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang bawat alaala ng kanyang pamilya. Sa kabilang panig ng mansyon, naririnig ang masayang tugtugin para sa bisperas ng kaarawan ni Doña Salvacion. Isang miyamain ng tadhana na habang ang mga Villarreal ay nagdiriwang, ang tunay na may-ari ng asyenda ay kasalukuyan ng ginagawang alay sa altar ng pighati. "Mara, look at me. Focus. Kailangan nating makalabas dito bago pa tayo mapansin ng mga guards ni Damian." Ang pabulong na pagsusumamo ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot para sa sarili, kundi sa tindi ng pagsisisi na ngayon lamang nagising sa kanyang dibdib. "I am sorry. I am so sorry for using your evidence. I thought it was the only way to get my recognition, but I almost lost you." Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang mga daliri na maidbit na nakakapit sa prayer book ng kanyang ina. Ang internal crumbling ay tuluyan na natapos, napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tinitigan niya ang lalaking kasama niya. "Bakit niyan lang, Leandro? Bakit kailangang mamatay muna ang bawat hibla ng tiwala ko bago mo maalalang tao rin ako?" Ang mahinang tugon ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang munting hininga na nilalamon ng dagundong ng kulog sa labas. Kalinga ang namayani ng mabilis na hubari ni Leandro ang kanyang mamahaling terno upang isaklob ito sa basang-basa at nanginghinig na katawan ni Mara. Ang bango ng sandalwood ng lalaki ay sandaling pumatay sa amoy ng usok at lason. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Mara na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Dinala siya ni Leandro sa quarters ng mga kasambahay, sa silid ni Manang Sabel, ang kaisa-isang tapat na tauhan na nanatili sa tabi niya sa gitna ng unos. "Nene, salamat sa Diyos at buhay ka." Ang hikpi ni Manang Sabel habang iniaabot ang isang baso ng mainit na table. Ang bawat haplos ng matanda sa kanyang likod ay tila nagsisilbing banal na basbas na naghihilom sa bawat sugat ng nakaraang mga oras. Pinirmahan na ni Damian ang mga papeles kanina. Akala nila ay tapos na ang laban. Bukas, sa gabi ng pagmamano, itatanghal na nila si Clarita bilang bagong reyna ng mansyong ito. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan
nang buksan niya ang huling dokumento mula sa prayer book. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan nang makita ang listahan ng mga bank accounts na sadyang ginamit ni Salvacion at Damian upang ubusin ang pondo ng asyenda. Ang pighati ay naging gasolina ng kanyang muling pagsilang. Ang asawang itinuring na baliwa ay kasalukuyan ng naghahanda para sa huling lipad na hinding-hindi nila inaasahan. Maring, ihanda mo ang itim na Filipiniana ni nanay, ang malamig na utos ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagminingning na sa tinde ng katarungang pilit niyang hinahabol. Kung gusto nila ng dula-dulaan, bibigyan ko sila ng isang palabas na hinding-hindi na nila malilimutan hanggang sa huling hininga nila. Tumingin si Leandro kay Mara. Isang slow burn na tensyon ang nabuo sa pagitan nila. Anong balak mo, Mara? Masyadong maraming tao bukas. It's too risky. That is exactly the point, Leandro. Ang pabulong na sagot ni Mara habang hinahaplos ang brooch na paru-paro. Sa harap ng lahat ng mga asendero at politikong kinatatakutan ni Doña Salvacion, doon ko sila papatayin. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang sadyang pinatahimik nila sa loob ng 10 taon. Nang sumapit ang madaling araw, naiwang mag-isa si Mara sa gitna ng silid. Pinuksan niya ang cassette tape na nahanap niya sa bodega noon. Ang boses ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Malambing, ngunit puno ng babala. Mara, anak, ang ginto ng mga Villarreal ay may amoy ng dugo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kanilang lason. Naramdaman ni Mara ang selyo ng takot sa kanyang puso na mabilis na napapalitan ng isang matalas na kapayapaan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi. Alam na niya kung sino ang tunay na kaaway at sino ang tunay na kakampi. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pag-ikot ng digital timer sa rilo ni Mara. 5:00 na ng umaga. Ang gabi ng pagmamano ay magsisimula na sa loob ng ilang oras. Napansin ni Mara mula sa bintana ang anyo ni Clarita na kasalukuyan ng nagsusuot ng mamahaling gown sa kabilang silid. Nagdiningning ang mga diamante sa leeg nito. Tila ba wala itong kamalay-malay na ang asawang inakala niyang abo na ay kasalukuyan ng nakatitig sa kanyang bawat galaw. Sino ang unang luluhod sa harap ng altar ng katarungan? Ang reynang handang pumatay upang manatili lamang ang kislap ng kanyang korona, o ang mariposa na sa wakas ay naghubad na ng kanyang maskara upang ipakita ang tunay na mukha ng isang Fajardo? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakalahad sa harap ng lahat ng mga saksi. Isuot mo ito ng may pagmamalaki, Clarita. Dahil simula ngayong gabi, ikaw na ang muka ng mga Villarreal. Ang asawang baliw ni Damian ay isa na lamang madilim na kabanata na tuluyan na nating gunakasan. Ang boses ni Doña Salvacion ay punong-puno ng kapalaluan habang dahan-dahan niyang isinasabit ang kwintas na paru-paro sa leeg ni Clarita. Sa loob ng marangyang master bedroom, ang kislap ng mga diamante ay tila mga matang nangungutya. Sa bawat pighating itinanim nila sa buhay ni Mara. Nakatayo ang matanda ng tuwid. Ang kanyang terno ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Tila ba ang bawat hibla ng tela ay sadyang hinabe mula sa mga ninakaw na pangarap ng pamilya Fajardo. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan habang nakatingin siya sa monitor sa loob ng maliit na silid ni Manang Sabel. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, isang paalala ng kanyang pagkakahulog sa bodega at ng init ng apoy na muntik nang tumupok sa kanyang pagkatao. Isang contextual irony ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya sa loob ng bahay na itinayo ng kanyang sariling yaman, kasalukuyan namang nagbibihis sa dilim, habang ang magmenakaw ay kasalukuyan ang nagpapakasasa sa bango ng kanyang sariling mga bulaklak. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang mga daliri habang isinusuot niya ang itim na Filipiniana ng kanyang ina. Ang tilang ito ay hindi kasingkintab ng sutla ni Clarita, ngunit bawat tahi nito ay may dalang bigat ng katarungan. Ganap na pagbabago ang namayani
nang dahan-dahang haplusin ni Mara ang tela sa kanyang dibdib. Wala na ang maamong mukha ng isang asawang sunod-sunuran. Ang anyo niya ngayon ay tila isang bagyong dahan-dahang namumuo sa gitna ng isang maaliwalas na hapon. Ready ka na ba, Mara? Ang mahinang tanong ni Leandro habang pumapasok sa silid. Ang bango ng kanyang sandalwood ay tila nagsisilbing banal na kalinga sa gitna ng nagangalit na tensyon. Inabutan ng abogado si Mara ng isang maliit na earpiece. Nakahanda na ang bawat kamera sa ballroom. Isang hudyot mo lang at ang bawat salitang binatawan nila sa dilim ay maririnig ng buong mundo. Salamat, Leandro. Ang malamig na tugon ni Mara. Inayos niya ang kanyang buhok, naglalantad sa kanyang matatalas na mga mata na wala ng bakas ng pagkalimot. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam kong may huling alas si Damian. Hindi siya papayag na matapos ang gabing ito nang hindi dumanak ang dugo. Kaba ang namayani nang marinig nila ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong ng mga sasakyan ng mga panauhin sa labas. Ang fiesta ng mga Villarreal ay nagsisimula na. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga asendero at mga politiko sa makinis na marmol ay tila ritmo ng isang hatol na dahan-dahang papalapit. Ang miya-mainang lahat ay tila isang nakakasakal na usok, habang ang mga nasa labas ay naghahanda para sa isang masayang selebrasyon. Ang loob ng mansyon ay kasalukuyan ng nagiging isang dambuhalang sementeryo ng mga lihim. Where is the document, Damian? Siguraduhin mong nakatago yan bago tayo bumaba. Ang narinig ni Mara na boses ni Clarita mula sa earpiece. Nasa loob ng vault sa library, Clarita. Huwag kang mag-alala. Walang makakapasok doon maliban sa akin. Ang sagot ni Damian, ang kanyang tawa ay punong-puno ng malansang katuwaan. Ang ginto ng mga Fajardo ay tuluyan ng naging atin. Naramdaman ni Mara ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumapot. Napagtanto niya na ang bawat tao sa ballroom na yan ay magsisilbing mga saksi sa kanyang huling paglipad. Isang sacrifice dilemma ang dumaan sa kanyang isipan. Itutuloy ba niya ang planong hiyain ang pamilyang ito sa harap ng lahat? Kahit na ang kabayaran ay ang tuluyang pagkawasak ng kanyang sariling pangalan sa mata ng publiko. Ang dangal ay hindi nakukuha sa pananahimik, Mara. Ang pabulong na paalala ni Leandro, tila ba nababasa ang takot sa kanyang mga mata. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Mara patungo sa dambuhalang pintong nara na naghihiwalay sa kusina at sa ballroom. Nakatayo siya sa bukana, bit-bit ang huling ebidensya sa kanyang mga kamay. Napansin niya ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakasuot ng uniforme na security guard, ngunit may hawak na syringe. Ang parehong syringe na ginamit sa kanya noon. Sino ang nag-utos sa guard na iyon? Si Salvacion ba upang tuluyan na siyang iligpit bago ang seremonya ng pagmamano? O may isa pa palang traidor na kasalukuyang nadmamanman sa dilim? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana, habang ang orkestra ay nagsisimula ng tumugtog para sa huling sayaw ng mga Villarreal. Huwag kang hihinga ng malalim sa harap ko, Mara. Ang bawat butil ng oxygen sa mansyong ito ay pag-aari ng mga Villarreal. At ang isang katulad mong baliw ay dapat matutong makontento sa dumi ng aming mga paa. Ang boses ni Doña Salvacion ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom, puno ng isang nakakangilong kapalaluan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng entablado, suot ang kanyang kulay asul na terno na puno ng mga bordang diamante. Tila ba isang reynang naniningil ng katapatan sa bawat panauhing naroroon. Sa paligid niya, ang mga asendero, politiko, at mga pinakamayayamang pamilya sa Cebu ay nakatingin ng may halong kuryosidad at panghahamak. Isang contextual irony ang gumalot sa sandaling iyon. Sa gitna ng selebrasyon ng kanyang kaarawan, ang bango ng sampaguita at ang kislap ng mga kristal ay pilit na itinatago ang amoy ng pagkabulok ng budi ng pamilyang ito. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang dahan-dahan siyang humakbang palabas ng anino. Ang kanyang itim na Filipiniana
ay tila isang balot ng gabi na pumuputol sa nakasisilaw na liwanag ng ballroom. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa makinis na marmol ay tila ritmo ng isang hatol na 10 taon nang hinihintay ng katarungan. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila paghigop ng nagbabagang uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagniningning sa tindi ng determinasyon. Ang internal crumbling ay tuluyan ng natapos, napalitan ng isang malamig at matalas na kapayapaan. Mara, anak, lumapit ka rito. Ang pang-uuyam ni Salvacion habang iniaabot ang kanyang nanginginig na kamay para sa tradisyonal na pagmamano. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka namin inalagaan sa kabila ng iyong kalagayan. Magmano ka sa akin. Nanatiling nakatayo si Mara sa harap ng entablado. Hindi siya yumuko. Hindi niya hinawakan ang kamay ng matanda. Katarungan ang namayani nang dahan-dahang iangat ni Mara ang kanyang ulo. Naglalantad sa kanyang matatalas na paningin na wala ng bakas ng pagkalimot. Ang nakabibinging katahimikan ng mga panauhin ay tila ba isang pader na dahan-dahang gumuguho. Hindi ko na kailangang luhuran ang isang kamay na punong-puno ng dumi, Doña Salvacion. Ang boses ni Mara ay malinaw, matatag, at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Dahil sa gabing ito, ang bawat hininga niyo sa loob ng bahay na ito ay pag-aari na ng katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Akma siyang susugod upang pigilan ang asawa. Ngunit mabilis na humarang si Leandro Abella sa kanyang daan. Hayaan mo siyang magsalita, Damian. Masyado nang mahaba ang pananahimik ng asawa mo. Ang malamig na sabi ng abogado. Sa isang hudyat ni Mara, ang malaking projector sa likuran ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi ito mga litrato ng selebrasyon. Bumulad sa lahat ang video recording mula sa server room. Ang usapan ni Damian at Clarita tungkol sa sadyang pagputol ng preno ng sasakyan ni Mara. Narinig ng buong Cebu ang tawa ni Clarita habang iniaabot ang mariposa brooch kay Damian bilang pabuya sa kanilang krimen. This is not true! Sinisiraan lang niya kami! Ang histeryang sigaw ni Clarita habang pilit na kinukuha ang mariposa brooch sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis siyang nilapitan ni Mara. Ganap na pagbawi ng dangal ang nangyari ng marahas na hawakan ni Mara ang kamay ni Clarita at bawiin ang brooch mula sa terno nito. Sa akin ito, Clarita. Gaya ng buhay na sadyang ninakaw nyo. Ang pabulong na sabi ni Mara, sapat na upang marinig ng mga nasa harap. Inihagis ni Mara ang brooch sa paanan ni Salvacion. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol ay tila hudyat ng ganap na pagkatalo ng matanda. Naramdaman ni Mara ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid nang ilabas niya ang orihinal na titulo ng Hacienda Fajardo. Ang lupang ito ay binasbasa ng dugo ng nanay ko. At simula ngayong gabi, ang pamilya Villarreal ay kasalukuyan ng idinedeklarang mga magnanakaw sa harap ng batas. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat yabag ng mga pulis na papasok na sa ballroom. Nakita ni Mara ang pagbagsak ng balikat ni Damian. Ang mukha nito ay punong-puno ng hiya at matinding pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mara ang isang mabilis na galaw mula kay Attorney Leandro. Inilabas ng abogado ang isang maliit na folder na sadyang hindi ipinakita kay Mara kanina. Isang dokumentong nagsasabing may isa pang lihim na itinatago ang pamilya Fajardo na maaring bumagos sa bawat tagumpay ni Mara sa gabing ito. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng huling alas? At sapat ba ang katarungang nakuha ni Mara upang mabura ang lahat ng pait o ang muling pagsikat ng araw ay magdadala lamang ng isa na namang madugong lihim? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakalahad sa harap ng lahat ng mga saksi. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At sa gabing ito, ang bawat butil ng gintong inakala ninyong kaligtasan ang siyang magiging huling pako sa kabaong ng inyong karangalan. Ang boses ni Attorney Leandro Abella ay hindi nanginginig. Ngunit punong-puno ito ng isang uri ng pambihirang talim habang dahan-dahan niyang itinataas ang isang dilaw at lumang dokumento mula sa kanyang portfolio.
Nakatayo siya sa gitna ng nagkakagulong ballroom habang ang mga operatiba ng pulisya ay kasalukuyan ng hinahawakan ang mga braso ni Damian at Clarita. Ang kislap ng mga diamante sa paligid ay tila naglaho na, napalapla ng malamig, naningning ng mga posas na kasalukuyan nang pumupulupot sa mga pulso ng mga nagkasala. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang maglakad si Leandro patungo sa kanya. Ang bawat yabag ng sapatos ng abogado sa makinis na marmol ay tila ritmo ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng katuwiran. Isang internal crumbling ang dumaan sa isipan ni Mara. Narito ang lalaking inakala niyang gagamitin lang ang kanyang pighati. Ngunit ngayon ay nakatayo sa kanyang harap, bit-bit ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang bango ng sandalwood na palaging dala ni Leandro ay nahaluan na ngayon ng amoy ng ulan at ng usok mula sa nakaraang mga oras. Isang amoy na nagsisilbing banal na kalinga sa gitna ng pagkawasak. Mara, may isang bagay akong hindi sinabi sa'yo bago tayo pumasok sa mansong ito. Ang pabulong na sabi ni Leandro, sapat na upang marinig lamang ng dalaga. Ang dokumentong ito ang orihinal na testamento ng aking ama. Sinasabi rito na bago pa man siya pumanaw, ay pormal na niyang kinilala ang aking pagkatao bilang isang Villarreal. At bilang kaisa-isang legal na tagapamahala ng aming ari-arian, mayroon akong kapangyarihang bawiin ang bawat transaksyong pinirmahan ni Damian sa ilalim ng kasinungalingan. Nanigas si Doña Salvacion sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang muha ay nawala na ng kulay. Tila ba isang estatwang gawa sa abo na anumang sandali ay maaring tangayin ng hangin. Ang hiya na palagi niyang ginagamit upang sakalin si Mara ay kasalukuyan ang lumalamon sa kanyang sariling kaluluwa. Tumingin ang matanda sa mga panauhing asendero na kanina lamang ay yumuyukod sa kanya. Ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri at pangungutya. Hindi maari, bastardo ka lang. Wala kang karapatan sa pamilyang ito. Ang pasigaw na hiyaw ni Salvacion. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng desperasyon. Damian, gawin mo ang lahat. Huwag mong hayaang makuha nila ang asyenda. Ngunit si Damian ay wala ng lakas upang sumagot. Nakayuko ang lalaki. Ang kanyang panga ay naggangalit sa pagitan ng takot at matinding pagsisisi. Ganap na pagkakasubsob ang namayani. Nang marahas na itulak ni Clarita, si Damian palayo sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Si Damian ang mag-utos sa akin. Siya ang nagsabing patayin si Mara. Ang histeryang sigaw ni Clarita sa mga pulis, pilit na inilalayo ang kanyang sarili sa lalaking minsang. Naging kasabwat niya sa bawat halik at kataksilan. Ginamit niya lang ako. Pilit niya akong binayaran upang trantuak ni Mara. Naramdaman ni Mara ang pagpunit sa kanyang puso nang marinig ang tindi ng kataksilan ng kanyang matalik na kaibigan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang malupit na katotohanan na ang bawat tao sa bahay na ito ay naging biktima ng sarili nilang kasakiman. Dahan-dahang lumapit si Mara kay Clarita. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Tila ba ang itim na Filipiniana na kanyang suot ay naging isang balute na hindi na kayang butasin ng anumang lason. Ang pinakamasakit na bahagi ng iyong pagkakanulo, Clarita, ay hindi ang pag-agaw mo sa asawa ko. Ang mahinang sabi ni Mara, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tindi ng pighati, ngunit nananatiling matatag. Kundi ang katotohanang itinapon mo ang ating pagkakaibigan para sa isang lalaking kasalukuyan ka ring itinatapon sa harap ng batas. Tignan mo ang iyong sarili. Suot mo ang mariposa ng nanay ko, pero ang amoy ng iyong budi ay hinding-hindi niyan matatakpan. Marahas na hinubad ng pulis ang mariposa brooch mula sa damit ni Clarita at iniaabot ito kay Mara. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na posas ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na sinabayan ng livestream ni Aling Perla na kasalukuyan ng kumakalat sa buong bansa. Ang buong Cebu ay kasalukuyan ng saksi sa pagbagsak ng mga bituin ng pamilya Villarreal. Leandro, tapusin na natin ito.
ang pabulong na hiling ni Mara habang dahan-dahang isinasara ang kanyang mga mata. Inaalalayan ni Leandro si Mara palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang nila sa pasilyo ay tila ritmo ng isang malayang paglipad. Pagdating nila sa bukana ng mansyon, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Ang ulang ay tumigil na, at ang buwan ay muling sumikat ng maliwanag. Tila ba binabasbasan ang huling yugto ng katarungan? Anong balak mo ngayon, Mara? Ang mahinang tanong ni Leandro habang nakatitig sa dalaga. Inilapit ng lalaki ang kanyang muka sa mukha ni Mara, sapat na upang maramdaman nila ang init ng hininga ng bawat isa. Isang slow burn na emosyon ang muling sumabog sa kanilang pag-itan. Isang pagkilala na sila ay dalawang kaluluwang kapwa, nagmula sa dilim, ngunit nagkasundo sa gitna ng katarungan. Gusto kong balikan ang lupa ng nanay ko, Leandro. Gusto kong amuyin ang sampagwita na wala ng halong amoy ng lason at takot. Ang sagot ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pangarap. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang mahanap ang sarili ko. Ang Mara na hindi na kailangang magsuot ng maskara para lamang mabuhay. Kalinga ang namayani nang dahan-dahang hawakan ni Leandro ang kamay ni Mara. I will wait for you, Mariposa. Hanggang sa araw na handa ka ng muling magbukas ng iyong mga pakpak, hinding-hindi ako aalis sa iyong tabi. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagdayo ni Mara sa gilid ng Vachta, ang mismong lugar kung saan muntik na siyang mamatay 3 taon na ang nakalilipas. Tumingin siya sa dambuhalang asyenda sa malayo na kasalukuyan ng nililinis ng mga otoridad. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, napansin ni Mara ang isang maliit na bangka na dahan-dahang lumalapit sa pampang. Sa loob niyon ay isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang nurse mula sa asilo. Ang lalaking inutusan ni Clarita na ilidbit siya kanina. May hawak ang lalaki na isang lumang recorder at sa kanyang muka ay makikita ang isang takot na tila ba may huling revelasyong nais ilantad? Isang revelasyon tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng ina ni Mara na hindi nalaman ni Leandro. Handa na ba ang Mariposa para sa huling katotohanan? O ang katarungan ay sadyang may isa pang pinto na kailangang buksan bago ang tuluyang paghilom? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na naghihilom, at ang bawat hininga ni Mara ay tila isang panalangin para sa isang bukas na wala ng anumang tanikala. Ang kislap ng mga diamante sa iyong leeg, Salvacion, ay hindi kailanman naging sapat upang takpan ang baho ng iyong budhi. Inakala mong ang bawat buhay na iyong tinapakan ay magsisilbing baetang patungo sa iyong trono. Ngunit sa gabing ito, ang sarili mong mga anino ang siyang hihila sa iyo patungo sa kailaliman ng impyerno. Ang boses ni Mara ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng madilim at maamoy na interrogation room ng presinto. Nakatayo siya sa harap ng salamin na hindi nakikita ang nasa kabilang panig. Timititigan ang kanyang biyena na si Doña Salvacion. Wala na ang marangyang terno. Wala na ang nagniningning na mga hiyas. Suot ng matanda ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang muka ay punong-puno ng hiya na matagal na niyang pilit na itinago sa likod ng kanyang kapalaluan. Ang bawat pagpihit ng bakal na posa sa kanyang mga pulso ay lumilika ng tunog na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang huwad na kapangyarihan. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang dahan-dahang pumasok sa loob ng silid ang lalaking galing sa bangka, si Mang Berting, ang dating nurse sa asilo. Ang bawat yabag ng sapatos ng matanda sa semento ay tila ritmo ng isang hatol na 10 taon nang hinihintay ng katarungan. Isang internal crumbling ang dumaan sa isipan ni Mara. Narito ang huling saksi sa pighati ng kanyang pamilya, ang taong hahawak sa huling baraha ng kanyang paniningil. Ma'am Mara, Sir Leandro, ito na po ang katotohanang pilit nilang ipinasunog noon. Ang nanginginig na simula ni Mang Berting habang inilalapag ang isang lumang recorder sa lamesang bakal. Hindi lang po ang preno ng sasakyan ang pinuton nila. 10 taon na ang nakalilipas, ang ina ni Mara
Si Doña Mariposa Sr. ay hindi namatay sa sakit. Sadyang dahan-dahang nilason ni Salvacion ang kanyang mga gamot upang mapabilis ang pagkuha nila sa titulo ng Hacienda Fajardo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mara. Ang mist of distrust sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang aksidente. Ang babaeng itinuring niyang inainahan, ang taong nagpakain sa kanya sa loob ng mansyon, ay siya rin palang pumatay sa tunay niyang ina. Isang matinding pighati ang kumurot sa kanyang puso, dahilan upang manghina ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang init ng palad ni Leandro na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, isang tahimik na pangako na hindi na siya mag-iisa sa gitna ng unos. How could you, Ma? Ang paos na hiyaw ni Leandro sa kabilang panig ng salamin, bagaman alam niyang hindi siya naririnig ni Salvacion. Ibinenta mo ang iyong kaluluwa para sa lupang kailanman ay hindi naman magiging sayo. Dahan-dahang lumabas si Mara mula sa observation room at pumasok sa mismong interrogation room. Huminto siya sa harap ni Salvacion, sapat na upang maamoy ng matanda ang bango ng sampagita na palaging dala ni Mara. Ang bango ng katarungan. Ganap na pagpapakumbaba at katarungan ang namayani ng ilapag ni Mara ang mariposa brooch sa harap ng matanda. Tignan mo ito, tita. Ang mahinang sabi ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagbiningning sa tinde ng determinasyon. Ang paru-paro na pilit mong dinurog ay kasalukuyan nang lumilipad ng malaya. Ang bawat sentimong ninakaw niya sa nanay ko, ang bawat luhang ipinata ko sa mansyon niyo, lahat yan ay bayad na. Ang katarungan ay hindi naniningil ng utang na loob, tita. Ito ay naniningil ng katotohanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Salvacion. Ngunit sa pagkakataong ito, nanginghinig na ang kanyang mga labi. You think you won, Mara? Damian and Clarita are already turning against each other in their cells. But remember this. Once a Villarreal, always a Villarreal. Ang dumi ng pamilyang ito ay kasalukuyan na ring nananalatay sa mga ugat mo. Mali kayo, Ang mariing sagot ni Mara habang dahan-dahang tumatalikod. Ang dugo na mayroon ako ay dugong Fajardo. At ang katarungang bitbit ko ay hinding-hindi nyo kailanman magagawang dumiin. Habang inilalabas ang mga bilanggo patungo sa kanilang mga selda, nakita ni Mara ang pagbagsak ng huling bituin ng pamilya Villarreal. Ang hiya ay naging isang dambuhalang sementeryo na lalamon sa kanila ng buo. Ngunit sa dulo ng pasilyo, napansin ni Mara ang isang mabilis na yabag ng mga sapatos. Isang pulis ang humahangos, may hawak na isang emergency report mula sa kulungan ng mga lalaki. Sir Leandro, may gulo sa loob. Si Damian Villarreal. Sinubukan niyang wakasan ang sarili niyang buhay gamit ang isang matalas na bagay, ang nanginginig na ulat ng pulis. Nanigas ang buong pagkatao ni Mara. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ng pasilyo. Ang asawang nagtaksil sa kanya, ang lalaking minsang naging mundo niya, ay kasalukuyan ng nakikipagpatintero sa kamatayan. Handa na ba ang mariposa na patawarin ang huling anino ng kanyang pighati? O ang katarungan ay sadyang may huling sakripisyo na kailangang dumanak bago ang tuluyang paghilom? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang bawat hininga ni Mara ay tila isang panalangin para sa isang bukas na wala ng anumang lason. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na agos na tatangay sa bawat paetang nakaraan sa loob ng isang gabi. Ito ay isang dahan-dahang pagtulo ng hamog sa tuyot na lupa. Kailangang hintayin ang bawat sandali hanggang sa ang mga sugat ay hindi na nagnanaknak, kundi nagsisilbi na lamang ng mga pilat ng iyong tagumpay. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa hininga ni Mara, habang dahan-dahan siyang naglalakad sa puting pasilyo patungo sa silid kung nasaan si Damian. Kasalukuyan siyang inaalalayan ni Leandro. Ang init ng palad ng abogado sa kanyang siko ay tila nagsisilbing kaisa-isang angkla sa gitna ng nagangalit na emosyong kasalukuyang bumabalot sa kanya. Wala na ang itim na Filipiniana.
Suot niya ngayon ay isang simpleng puting blusa, malinis at payapa. Tila ba simbolo ng kanyang pagnanais na tuluyan ng maghugas ng kamay mula sa dumi ng mga Villarreal. Naramdaman ni Mara ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang tumigil sila sa tapat ng room 305. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Sa loob ng silid na iyon ay ang lalaking minsang naging mundo niya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang yaman at pag-ibig. Ngunit siya ring nagnanais na ibaon siya sa limot. Ang miya-mainang lahat ay tila isang nakakasakal na usok. Narito siya upang tignan ang kalagayan ng taong muntik nang pumatay sa kanya. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan ng kanyang sariling kaluluwa na makalaya sa galit. Dahan-dahang pumasok si Mara sa loob. Nakita niya si Damian na nakahiga, maputla ang muka, at may mga benda sa kanyang mga pulso mula sa tangkang pagpapakamatay nito sa loob ng selda. Ang nagniningning na CEO na kilala ng buong Cebu ay isa na lamang lupaypay na anyo. Tila isang rebultong gawa sa buhangin na unti ng tinatangay ng alon. Damian, ang pabulong na tawag ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang munting hininga sa gitna ng katahimikan. Idinilat ni Damian ang kanyang mga mata. Ganap na pighati ang namayani nang mangtagpo ang kanilang mga paningin. Nakita ni Mara ang tindi ng pagsisisi sa mga mata ng asawa. Isang pagsisising huli na ang lahat upang bumuo ng isang bagong bukas. Mara, bakit ka narito? Ang paos na tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng hiya. Dapat ay hinahayaan mo na lang akong mamatay. I took everything from you. I betrayed you with your best friend. Pinaluhod kita sa dumi. Dahan-dahang lumapit si Mara sa gilid ng kama. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Damian, sa halip ay inilapag niya ang panyong may burda ng paru-paro sa ibabaw ng lamesa. Naparito ako upang sabihing hindi na kita kinakamumuhian, Damian. Hindi dahil karapat-dapat ka sa aking habag, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng alaala mo sa bawat paglipad ko. I am letting you go. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang bahagi ng buhay ko na tapos na. Nagsimimulang humikpi si Damian, isang tunog ng purong pagkawasak na umalingaw-ngaw sa buong silid. Patawarin mo ako, Mara. Patawarin mo ako. Ang kapatawaran ay isang mahabang landas, Damian. Harapin mo ang batas. Pagbayaran mo ang bawat kasala ng ginawa niyo ni Clarita. At sa loob ng iyong pag-iisa, doon mo hanapin ang taong sadyang pinatay mo dahil sa iyong kasakiman. Ang huling malamig na sabi ni Mara bago tumalikod at lumabas ng silid nang hindi na lumingon. Naramdaman ni Mara ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid nang makalabas siya ng ospital. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi. Kasalukuyan na ring inililipat si Clarita sa isang pambabaeng pasilidad kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang mga pader na naging saksi sa kanyang mga kasinungalingan. Wala na ang mariposa brooch sa kanyang dibdib. Ang tanging nakapulupot sa kanyang mga kamay ay ang malamig na bakal ng katarungan. Binala ni Leandro si Mara sa dalampasigan ng Cebu. Ang lugar kung saan malaya ang hangin at ang bango ng dagat ay walang halong lason. Kalinga ang namayani nang kumuha si Mara ng isang maliit na paru-paro na gawa sa papel at dahan-dahan itong pinalipad sa hangin. Ang bawat pagaspas ng mga pakpak nito ay tila pananumpa na ang bawat bighati ay naging katarungan na. Anong balak mo ngayon, Mara? Ang mahinang tanong ni Leandro. Inilapit ng lalaki ang kanyang muka sa mukha ni Mara, sapat na upang maramdaman nila ang init ng bawat isa. Isang slow burn na tensyon ang dahan-dahang nabubuo sa pagitan nila. Isang pag-ibig na nagsimula sa dilim, ngunit ngayon ay naghahanap na ng sariling liwanag. Gusto kong magtayo ng makipo sa legal fund, Leandro. Gusto kong tulungan ang mga babaeng gaya ko na ninakawan ng boses at yaman ng sarili nilang pamilya. Ang nakangiting sagot ni Mara habang nakatingin sa malawak na karagatan. At gusto kong mahanap ang tunay na kaligayahan
na hindi nakadepende sa kahit na sinong lalaki. Tumango si Leandro. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paggalang at paghanga. I will be there to help you build it, Mara. Not as your lawyer, but as someone who is willing to wait until your heart is ready to fly again. Dahan-dahang sumandal si Mara sa balikat ni Leandro. Naramdaman niya ang regular na tibok ng puso ng lalaki, isang ritmo na nagbibigay sa kanya ng pambihirang kapayapaan. Ang gabi sa Cebu ay tuluyan ng naghihilom. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pantayo ni Mara sa gilid ng pampang. Napansin niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang dumadaan sa malayo. Ang sasakyan ni Doña Salvacion na kasalukuyan ang kinukumpiska ng mga sheriff. Nakita niya ang huling sulyap ng matanda mula sa bintana. Isang sulyap ng isang huwad na reyna na ngayon ay mag-isa nang haharap sa kanyang sariling dilim. Handa na ba ang mariposa para sa kanyang bagong simula? At sapat ba ang tatag ng kanyang mga pakpak upang suungin ang bagong mundong wala ng maskara? Ang araw ay ngayon pa lamang tunay na sumisikat, at ang katarungan ay kasalukuyan nang nagniningning sa bawat butil ng buhangin. Hindi kailanman naging huli ang lahat para sa isang mariposang nangarap na muling sumikat ang araw sa kabila ng basag na pakpak. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpipiit sa mga nagkasala, kundi ang kakayahang huminga ng malalim nang wala nang bumabara sa iyong lalamunan. Ang boses ni Mara ay malinaw at matatag habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kanyang bagong opisina. Sa salamin ng pinto, nagbiningning ang mga gintong letra. Mariposa Legal Fund. Kanlungan ng mga sugatang puso. Wala na ang amoy ng lason. Wala na ang nakakasakal na bango ng mamahaling kandila ng mga Villarreal. Ang tanging amoy na nanunuot sa kanyang pandinig ay ang amoy ng sariwang sampagwita at ang alat ng dagat ng Cebu na dahan-dahang humahalik sa dalampasigan sa di kalayuan. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng katuwaan. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang anyo niya 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng pinaluhod sa dumi, ang asawang itinapon sa ulan. Ngunit sa bawat hakbang niya sa loob ng maliit na silid na ito, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagkabuo ng kanyang sariling pagkatao. Ang miya-mainang tadhana ay natapos na. Ang biktima ay siya na ngayong tagapagtanggol. You did it, Mara. This place is beautiful. Ang mahinang sabi ni Leandro habang pumasok sa silid, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ang mga ito sa lamesa. Tinitiyak na walang kahit isang patak ang matatapon sa mga bagong dokumento ni Mara. Tumingin si Mara sa kanya at tapat na pagkilala ang namayani sa pagitan nila. Salamat, Leandro. Hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako tinulungan na hanapin ang susi sa sarili kong kulungan. Pero alam mo, mas masarap palang humawak ng panulat kapag alam mong ang bawat salitang isusulat mo ay katotohanan. I agree. Anak ang iting tugon ni Leandro. By the way, may balita na mula sa korte. Doña Salvacion was denied bail. At si Clarita, she's officially serving her sentence sa correctional facility. Ang bawat ari-ari ang kinuha nila sa iyo ay formal na ring naibalik sa pangalan mo. Naramdaman ni Mara ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid. Ang mist of distrust ay tuluyan nang nahugasan ng panahon. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, dahan-dahan niyang hinubad ang mariposa brooch sa kanyang damit at inilagay ito sa loob ng isang maliit na velvet box. Bakit mo itinago? Ang nagtatakang tanong ni Leandro. Dahil ang hiyas na ito ay naging simbolo ng pighati ko sa loob ng 10 taon. Ang pabulong na sagot ni Mara habang hinahaplos ang velvet. I'm giving this to the Museum of the City. Gusto kong magsilbi itong paalala sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa gintong suot mo, kundi sa dangal na hindi mo ipinagpalit sa kahit anong karangyaan. Isang slow burn na emosyon ang sumabog nang lumapit si Leandro at dahan-dahang hawakan ang kamay ni Mara. Does this mean you're ready to let go of the past
Completely? Ang pabulong na pagsusumamo ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Mara. Handa na ako, Leandro. Ang nakangiting sagot ni Mara, bagaman dahan-dahan niyang inialis ang kanyang kamay. Pero gaya ng sinabi ko, kailangan ko munang matutunang mahalin ang sarili ko ng buo. I want to fly on my own wings for a while. Tumango si Leandro, ang kanyang panga ay nag-igting sa tinde ng paggalang. I will wait, Mariposa. I'll be right here, watching you soar. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagtayo ni Mara sa bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang isang itim na sasakyang huminto sa tapat ng gusali. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Aling Perla. Ang kapitbahay na dati ay naging mitsa ng kanyang kahihiyan ay kasalukuyan ng nanginginig ang mga kamay habang iniaabot ang isang lumang sulat sa guard sa baba. Para kay Mara, sabihin niyo patawarin niya ako. Ang narinig ni Mara na pabulong na hiling ng matanda mula sa earpiece na naiwan niya sa lamesa. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mara nang mapansin ang selyo ng sulat. Hindi ito galing kay Perla. Ito ay isang sulat na may selyo ng ospital sa Singapore. Isang sulat mula kay Damian bago ito tuluyang nawala sa eksena. Isang huling revelasyon na muling yayanig sa kanyang kapayapaan. Sapat na ba ang katarungang nakuha ni Mara upang mabura ang huling bulong ng kanyang nakaraan? O ang Mariposa ay sadyang may isa pang bagyo na kailangang lampasan bago ang tuluyang paghilong? Ang gabi sa Cebu ay ngayon pa lamang tunay na naglalaho. At ang kaisa-isang katanungang natitira ay, handa ka na bang harapin ang boses na matagal mo nang pinatatahimik? Ang panahon ay hindi lamang nanbibilang man mga segundo at minuto. Ito ay isang dahan-dahang paghabi ng mga pira-pirasong alaala hanggang sa ang bawat sugat ay maging isang pilat na hindi na nadudulot ng sakit, kundi ng karunungan. At sa dulo ng mahabang paglalakbay, ang pinakamatamis na bango ay hindi nanggagaling sa pinakamahal na pabango, kundi sa hanging malayang nalalanghap ng isang pusong wala nang itinatagong pait. 3 taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang mansyon ng mga Villarreal. Ang sikat ng araw sa Cebu sa hapong ito ay tila may dalang kakaibang haplos. Mas malambot, mas mainit, at punong-puno ng pag-asa. Nakatayo si Mara sa beranda ng kanyang sariling tahanan, isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na nakaharap sa dalampasigan. Wala na ang itim na Filipiniana ng pagluluksa. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestida na gawa sa telang koton, ang kanyang buhok ay malayang hinahangin, at ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi habil sa mga diamante, kundi sa danggal na muli niyang nabawi. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang mga daliri habang binubuksan ang huling sulat na iniabot ni Aling Perla. Ang sulat mula kay Damian sa Singapore. Binasa niya ang bawat letra ng may pambihirang kalmado. Mara, hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Ang hiling ko lang ay malaman mong sa huling sandali ng aking kalayaan, natanto ko na ikaw ang tanging bagay na totoo sa buhay ko na sadyang winasa ko dahil sa aking kasakiman. Ang kumpanya, ang yaman, lahat yon ay abona. Pero ang dangal mo ay mananatiling nagniningning. Maging masaya ka, Mariposa. Dahan-dahang itinupi ni Mara ang papel. Isang internal crumbling ang huling naramdaman niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gumuho dahil sa pighati, kundi dahil sa tindi ng ginhawa. Tapos na, Damian, malaya na tayo. Ang pabulong na sabi ni Mara sa hangin, bago dahan-dahang binitawan ang sulat. Pinanood niya kung paano ito tangayan ng hangin, patungo sa malawak na asul na dagat, tila ba isang huling pamamaalam sa 10 taon ng kanyang pagkakabilanggo. Inalalayan siya ni Leandro na kasalukuyang nakatayo sa kanyang likuran. Walang salita, taming isang mahigpit na hawak sa balikat na nagsasabing hindi na siya mag-iisa sa gitna ng unos. Ang Mariposa Legal Fund ay naging isang dambuhalang kuta ng katarungan para sa mga kababaihan.
At si Mara ang magsisilbing reyna nito. Isang reynang hindi na kailangang luhuran ang kahit na sino.